ng timing belt ng Toyota Fortuner 2KD engine na D4D. Automatic yung mga sistema kung ano yung mga dapat nyo ipalit na pyesa sa loob ng makina. So kailangan Japan talaga. So nagpalit ka rin ito, kailangan nagpalit ka rin ito para same lang yung edad nila. Okay? So yun po yung ano dapat. Ayun guys, nakabitan natin yung ano, yung tensioner bearing. So pag makabit mo na to, mahigpitan mo na yan. Yan. So pag mahigpitan mo na to, so check natin ulit yung timing. Yan. Yan yung timing arrow. Ito naman sa pull. Okay? So sa pull naman siya. Yan. So sa pull siya dyan. Ito sa arrow. At saka yung marking na ayan. Kamay pala. Tingnan mo mabuti. Pipitik yan. Ito naman sa pull. Okay? So dito naman sa kabila, sa lalim. Yan, may kita nyo. Sa pull naman siya. Yan. So, sa pull siya dyan. Ito sa araw. At saka yung marking na yan. Okay, so please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Pagpalang araw guys, basic pointers tutorials pa rin. Short video lang tayo. So turo ko sa inyo yung pinaka-basic na timing mark, tsaka magkabit ng timing belt ng Toyota Fortuner 2KD engine na D4D automatic transmission. Okay, so makikita nyo ngayon guys ano nito, sa harapan na to. So ito na yung ano, tawag yan main journal. So yung main journal kahit wala nang marking yan eh. Okay, so dahil pag tinanggal mo yan, nakatap na yan, so dito ko ngayon titira halimbawa. So ito yung camshaft. So makikita mo yung camshaft guys, ayan, nakatapat dito sa may marking. So sa taas na portion nito merong arrow, ayan. So yung arrow na yan, nakatapat yan dito. And hindi ka na rin malilito kasi yung pag tinanggal mo tong bolt, tawag yan, merong kilak dyan. Tapos yung kanyang camshaft na pinakadulo niyan, may hukay naman. So yung kilak, marking na yun, nakatapat na rin yun. So automatic nakatapat na yan dito. Okay, so pag nakatapat na yan, ibig sabihin okay na yung setup niyan. So yung marking ng crankshaft niya, so dito ka magbe-base sa ano, tawag yan sa common rail marking. Kasi yung common rail marking nito, I mean yung common rail tawag niyan gear, meron siyang naka-attach doon sa mismo sa ano na chain, yung kadena na yon, naka-connect na yon sa loob mismo ng ano nito, ng cover. So yung tatawag na timing chain cover, naka-connect na yan di sa loob. So mula sa main journal, yung chain naka-connect na sa punta sa may common rail, and then naka-connect naman din sa tatawag na steering pump. So naka-built-in, naka-connect na dun sa ilalim. So wala namang timing yon. So bali ang mangyayari, ang may timing ito, ang crankshaft tsaka ito. So yung timing nito nasa ilalim. So hindi din makikita. Yung timing naman nito nasa ilalim din. Ngayon ang timing niya sa labas para ma-timing yung camshaft is nandito. Ito yung may marking. So para hindi kayo malito, at least may idea kayo. Ayan ang marking niya guys. Ayan. Ayan. Yan. So kulang pa ng ikot yung crankshaft para tumapat may arrow. Ayan. Ito yung sensor ng sensor ng makina. Okay, so pinaka sensor ng crankshaft yan para mag-timing doon sa sa ECM. So kung nagtapat na, so ibig sabihin sesenda siya ng trigger sa ECM para mag-activate yung kanyang injector. Okay, for firing order. So yun po yung timing nito. Okay, so ikakabit na natin muna yung yung belt bago natin tawag niyan. Makikita yung saktong timing kung magtatapat-tapat na ba yan. Okay? So sige, ikabit ko muna guys, tapos balik tayo mamaya konti pagkatapos natin makabit yan. So malaga makuha nyo lang ang basic pointers kung paano natin tinitira. So okay na. Okay, so sige, ikabit ko muna tapos balik tayo. Okay, so ito na guys, bibili tayo ng timing belt. So basic pointers pa rin, bibili kayo ng belt kung maaari, wag talaga yung yung ordinary belt, especially sa tawag yan sa mga ganito na nakadepende yung barbula sa belt. Kasi kung magkamali po kayo, pag naputol po yan, mangyayari sa barbula mo, tukod kasi yung nito barbula. So mangyayari pag naputol to, masisira yung valve train mechanism. So either magpapalit ka ng tawag niyan ng barbula, intake or manifold, intake or exhaust,
So malaking gagastusin. So kailangan talaga ito, huwag kayo maghinayang sa price. Kung halimbawa ang original price ito is 2.5, bilhin nyo na, or 2.2. Pero yung mga price na mga mura lang, 1.7, mahirap. So kailangan talaga Japan brand guys, kasi pag hindi Japan, nagkakaroon talaga ng problema yan. Baka masira yung makina mo pag once na naputol. Okay, so at least alam nyo yung mga sistema, kung ano yung mga dapat nyong ipalit na pyesa sa loob ng makina. So kailangan Japan talaga, either genuine or replacement, basta Japan. Okay, so sige, kabit ko muna guys para makita natin. Ayan guys, basic pointers pa rin. Sabi ko nga kanina, kailangan pag bibili kayo ng timing belt, so kailangan bago na rin sana ito. Problema yung may-ari, kakapalit lang daw ng tensioner, ng hydraulic tuser. So problema yung belt hindi bago. So ginawa ko na lang, pinapalitan ko na lang ng belt, pero ito babalik lang natin. Pero which is dapat talaga niyan is sila, tawag yan, sabay sila ng age. Kung nagpalit ka nito, kailangan nagpalit ka rin ito para same lang yung edad nila. Okay, so yun po yung dapat. Ayan guys, kinakabit na natin yung yung tensioner bearing. So pag makabit mo na to, mahigpitan mo na yan. So pag mahigpitan mo na to, yan, so higpit na. Gagawin mo naman, hihilain mo na itong pin ito para tumisa ito, tumulak. Ayan tumulak yung hydraulic tuser dito sa sa kanyang tensioner bearing. Okay, so hilain natin. Medyo kailangan pa ng plies, makamay pala, tingnan mo mabuti, pipitik yan. Okay guys, tingnan mo, hilain natin. Yun, kita nyo, pumitik. Okay. So ayan, tisado na siya. Mas lalo siyang titisa once na na siya. Ayan, tumukod na yung yung tuser dito mismo sa kanyang belt. So the more umaandar siya, the more siyang tutulak. So at least yan higpit na. Kita nyo higpit na. So basic pointers pa rin, maglalagay kayo ng belt, kailangan mababasa yung number. Ibig sabihin ganun yung ikot niyan. Pag ganyan, yan yung marking nyo. So ikot niya pag ganun. Okay, so check natin ulit yung timing. Ayan, yan yung timing arrow. So, ito naman sa pull. Okay, so dito naman sa kabila, sa ilalim, yan may kita nyo, sa pull naman siya. Okay, so tapos naka set up na to, kailangan double check yung mga bolt na nilagay para okay na. So okay na yan guys, so gagawin natin, tatakpan na natin yan dahil nakuha na natin yung tirada sa timing. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa ating mga followers at subscriber and then mga likers. So please share my video guys. Hindi ko pa mabidyoan step by step, pero mahalaga makuha nyo lang basic pointers tutorials kung ano yung mga dapat gawin. So panalo na. So sa mga natanong sa akin sa ating item, yung timing belt, so meron po available dyan sa ating video. Legit po yan. So original po yung bilhin nyo. Tatlo po yung price nyan, mahal, semi-mahal at yung mura. Doon po kayo sa original na genuine na parts para sure talaga yung yung pyesa na tibay. Okay, so please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless.